Muling binanata ni Pangulong Duterte ang European Union, Amerika at iba pang bumabatikos sa kanya. Sabi pa ng Pangulo, handa siya sakaling imbestigahan ng international community ang mga sinasabing extrajudicial killing sa bansa. Pero may kondisyon ang Pangulo. Makibalita tayo kay Cedric Castillo. Handa raw si Pangulong Rodrigo Duterte kung nais imbestigahan ng international community ang di umano'y extrajudicial killing sa bansa. Pero may kondisyon ng Pangulo, ipadala raw ng mga ito ang kanilang pinakamagagaling na abogado na kanya rin daw tatanungin. I am inviting the rapporteur, Ban Ki-moon, the EU, the lawyers, to come here and investigate me. But, sabi ko, this would not be a one-way affair. They can ask all the questions they want, but after that, in keeping with the time-honored principle of the right to be heard, ako na naman ang magtanong sa kanila. Muli ring nakatikim ng maanghang na salita ang European Union mula sa Pangulo. Solusyonan daw muna ng mga ito ang issue hinggil sa mga migrants sa kanilang mga bansa. You pretended to be imbued with humanity. Ngayon, maraming migrants na mamatay dyan sa dagat, hindi ninyo tanggapin. You have stopped accepting your fellow human being in distress, SOS. You have stopped and closed the borders. And they are there dying outside of hunger. Tapos magturo kayo sa akin na pinatay ko ang mga kriminal. Sa kanyang talumpati sa pagpapasinaya ng FDC power plant sa Misamis Oriental, ganito rin ang tono ng Pangulo. I will write them a letter to invite them for an investigation. But in keeping with the time-honored principle of the right to be heard, matapos nila akong tanungin ko sila. Una ko lang tanong sa raportor, I killed thousands? Or what was the name of the first victim? What happened? Where? For what reason? How was it done? What time was it? Manood kayo. Tingnan ninyo kung paano ko lampasuhin yung mga na yan. Maging ang Amerika, hindi rin nakaligtas sa pambabatikos ng Pangulo. Eh ko si Obama, papatay yung mga blacks doon. May binaril na naman na African-American. Kaya magpadala ako ng raportor doon sa Amerika, tanongin ito, bakit pinagbabariling itong mga itim dito? Kaya ako nagmumura. Kasi kung sila, akala mo with all the pontification and every word that they utter, they would like it to be treated as an ex-cathedra thing. Kung sila marunong, tayo binababoy. Bakit ganon? Tanong pa ni Duterte sa international organizations at maging sa mga bumabatikos sa kanyang pagbabanta sa mga kriminal. Ang mga ISIS, anong sabi ng Amerikano, Great Britain? Pag hindi kayo magkinto dyan, bombahan ka namin. Tapos binubomba talaga, pati mga bata, patay. O so anong diferensya? Takutin nila yung ISIS, pero pagtatakutin ko ng itong mga kriminal na sinisira ng bayan ko. O so what's it? Anong gawin ko pala pagka-presidente ako? Matapang din ang naging pahayag ng Pangulo kaugnay sa review ng isang credit ratings agency na posibleng hindi ma-upgrade ang credit ratings ng bansa sa ilalim ng kanyang administrasyon. Hamon ng Pangulo. Ang issue dito, hindi yung bunganga ko. And they would say the rating sa business economy, so be it, lumayas kayo eh. Then we will start on our own. I can go to China, I can go to Russia, I had a talk with them, they are waiting for me, so what the hell? Hindi naman napigilan ng Pangulo na magkomento laban kay Senadora Laila De Lima. De Lima, she was 7 years chairman of the Human Rights. Binibira niya ako. Hindi pinag-file ng kaso. The Secretary of Justice,
she was building a name at my expense para popular. So what now? Tingnan mo. She was not only screwing her driver, she was screwing the nation. Because at the time when I said, I need another 6 months. Yun yung pinahon sinabi ko kay Dilima, you better hang yourself. Kasi nandito na sa mga kamay ko yung sinabi nila, tinignan ko na. So all the while, because of her propensity for sex, ayun. Ngayon lang ako nakita na babae na lumabas sa buong social media, nakangiti pa ang buang. Marag ko inihitabo. Na kung nanay ko yan, barilin ko. Cedric Castillo, GMA News.